sa akin si Tanya na umiiyak pa rin. Shh! Calm down, sweetie. Everything will be alright. Hindi ko man lang alam na nagka-problema na palang kaibigan ko. Kawawa naman si Aryan. Saninghot nito ang suot kong t-shirt at suminga. Balik na tayo sa kwarto. Umiling ito. I ask my friends about this. Muli ay suminga ito sa aking damit at umalis sa aking harapan. Sinundan ko ito paakyat sa aming kwarto. Mabilis na kinuha nito ang kanyang cellphone at umupo sa kama ng tahimik. Ako naman ay nasa likod lamang niya at tinitingnan ang bawat kilos niya. Tanya's person-over voice. Lumipas ang mga araw na mas lalo akong nahirapan sa aking pagbubuntis, kaya halos hindi ako maiwan-iwan ni Dustin dahil sa madalas kong mahilo at pagsusuka. Ewan ko ba bakit ganito ako magbuntis. 3 buwan na rin ang baby ko sa tiyan at palaging naka-on ko lang aking OB doctor. Dahil itong si Dustin ay mas malala pa ata sa akin. Konting hilo lang, ako ay tawag agad ito sa akin doktor. Ako na lamang ang umaawat dito dahil kahit paano ay may alam naman ako lalo na at nurse ako. Kaso masyadong makulit ang isang Dustin. Kaysa mag-away pa kami ay hinayaan ko na lamang siya. Gusto pa nga niya na magkaroon ako ng personal nurse na labis kong tinanggihan. Daig ko pa ang lumpo kung nagkataon. Habang ang aming anak na si Trisha ay nagsimula ng mag-aral sa nursery. Salimpusa lang ito pero daig pa daw nito ang grade 1 dahil sadyang matalino at bibo sa loob ng classroom. Ang kanyang tagahatid at sundo ay walang iba kundi ang kanyang mamila at dadilo. Palagi pa nito ipinapakita ang kanyang 3 stars sa braso. Kaya super proud kami ng kanyang daddy. Walang humpay din itong ibinabalita sa kanyang lolo at lola ang ganap sa kanyang buhay sa loob ng classroom. Ganoon na rin sa kanyang tita Tina na ngayon ay naghahanda na para sa kanyang graduation. Ilang araw ko na rin kinukulit si Dustin kung may balita na sa aking kaibigan na si Aryan. Nang mabalitaan ko iyon ay agad kong tinawagan ng iba ko pang kaibigan sa bahay. Halos lahat sila ay walang kamalay-malay na ganoon na pala ang nangyayari sa aming kaibigan. Ang sabi lamang ni Mika ay hayaan muna namin na makapag-isip ng maayos si Aryan dahil nasa stage daw ito ng stress at kailangan niyang makapagpahinga para daw hindi ito makaapekto sa kanilang kalusugan. Ewan ko pero parang iba ang dating sa akin ang pagkakasabi niya ng ganoon. Dahil alam ko sa sarili ko na nahihirapan din ako magbuntis. Ewan ko ba pero parang tama ang instinct ko. Lahat sila'y nagulat nang ibalita ko sa kanila ang ipinagbubuntis ko. Kaya sa darating na mga araw ay dadalawin nila ako. Napabuntong hininga na lamang ako dahil kulang kami. Wala si Aryan. Hindi masaya pag kulang ang isa sa amin. Sana nga'y mahanap na siya dahil lahat ng mayroong contacts niya ay disconnected. Nakakalungkot talaga. Kasalukuyan kami ngayong naglalakad-lakad ni Dustin sa labas ng kanyang mansyon ngayong umaga dahil kahit paano naman daw ay makakapag-exercise ako. Kaya ko pa naman dahil maliit pa ang tiyan ko. Habang kaaalis lamang nila Mommy Alicia at Daddy Miguel upang ihatid sa school sa Trisha. Excuse me, Sir Dustin, may naghahanap po sa inyo? Tawag ni Nanay Lourdes. Lalaine daw ang pangalan niya, sir. Sagot ni Nanay Lourdes. Okay. Napatikwas ang isang kilay ko sa akin narinig. Parang hindi ko gusto ang pangalang binanggit dahil yun ang unang beses kong narinig ang pangalan na iyon na may naghahanap kay Dustin. Sinong Lalaine? Seryosong mukha ko. Napatigil naman si Dustin at tumingin sa akin. Matagal bago ito makasalita bago sumagot sa akin. Friend. Sagot niya na para bang nag-aalinlangan. Pakiramdam ko'y umakyat lahat ng dugo ko sa aking ulo sa sagot nito. Kailan pa ito nagkaroon ng babaeng kaibigan? At ang nakakainis pa ay parang pinag-isipan pa nito ang isasagot. Sigurado ka? Yeah. Why? Puntahan natin, sweetheart. Ngumiti ito sa akin pero ang ngiti nito ay parang pilit lamang. Mas lalo lamang akong nabuisit dito. Pero nagpahila ako dahil gusto ko ding makita kung sino ang Lalaine na iyon. Nang makapasok sa malaki at malawak na sala ay nakita namin ang isang sopistikadang babae na nakaupo patalikod sa aming gawi. Naramdaman ko ang pagpisil sa aking palad ni Dustin. Tumikhim muna si Dustin bago kami umupo malapit sa harapan nito. Napatitig ako sa itsura ng Lalaine na ito. Maganda at matangkad ito dahil mahaba ang 2 legs. Nakitang-kita dahil sa suot nitong sobrang hapit at maiksi na sexy dress. Nakataas pa ang buhok nito na mukha talagang may masasabi sa buhay at professional.
Good morning, Mr. Dustin Wright and Miss Tanya. Matamis na ngumiti ito sa amin ngunit mas napansin ko ang pagtitig nito kay Dustin. Parang umahon ng salo sa aking katawan. Wala naman itong ginagawa pero pakiramdam ko kailangan ko maging alerto at baka makalimutan kong buntis ako at pagsasapakin ko ang mukha ni Dustin kung sakaling magkamali ito ng galaw. Good morning, Miss Lillian. Sagot ni Dustin, ngunit ako'y walang imik. Kailangan na natin mapag-usapan ang magiging trabaho natin, Mr. Wright. Nakangiti itong nakatingin kay Dustin at marahang napadako ang mga mata nito sa akin na nagpapahiwatig na silang dalawa lamang ang pwedeng mag-usap at hindi ako pwedeng makisali. Tumikim muna si Dustin at tumarap sa akin. Masamang tingin ang isinalubong ko dito. Sweetheart, sa kwarto ka muna or kahit saan ka mas komportableng lugar. May mahalaga lamang kami pag-uusapan. Trabaho o pag-uusapan? Mataray kong tanong kay Dustin. Both? Alanganing sagot nito. Pakiramdam ko'y nanggigigil ako sa pagmumukha ni Dustin. Bakit kailangan nila mag-usap nang hindi ko pwedeng marinig? Masamang tingin na binigay ko sa babaeng si Lillian. Gaano ba kahalaga iyan at hindi ko pwedeng marinig? Masamang loob na tanong ko. Para sa trabaho lang ito, sweetheart. Don't worry. Come. Yakap nito sa akin at umalis kami sa sala. Nandito na kami ngayon sa aming kwarto at kanya akong pinaupo. Masamang tingin ko itong tiningala. Sweetheart, huwag ka na magalit para hindi sumama ang loob mo. Ang baby natin baka magalit din. Masuyo nitong hinawakan ng akin tiyan na mabilis ko naman pinalo. Alis na. Kunwari ka pang inuuto mo ko. Kung gusto mo na siya makausap para sa trabaho, sige mag-usap kayo. At sa susunod, huwag dito, kundi dun sa opisina mo. Singhal ko at matinding irap ang ibinigay ko sa kanya tumiga. Tumalikod ako sa kanya, tinila ang makapal na comforter. Sweetheart, huwag ka na magselos kung yan ang nararamdaman mo. Importante lang talaga iyon, promise. Hindi ako umimik dahil masama ang aking loob. Naramdaman ko na lamang ang marahang pag-haplos nito sa aking buhok, kaya mabilis ko ipinikit ang aking mga mata. Itutulog ko na lang ito kahit kay aga-aga pa. Narinig kong yabag ng mga paa palabas ng silid kung kaya ay napamulat ako. Siguraduhin mo lang na trabaho lang iyon, kundi baka layasin kitang animal ka. Mahina akong bulong. Napabalikwas na lamang ako nang marinig ko ang malakas na tili ni Tricia. Mommy! Patakbong lapit ni Tricia sa akin. Hindi pa man ako nakakabangon ay nilipos na niya ako ng sobrang higpit. Mommy, I got it 3 stars again. Sabay pakita ng 3 stars sa kaliwang kamao nito. Wow, very good baby. Galing-galing talaga ng baby ni Mommy. Masaya ko itong pinaghahalikan sa pisngi. Napahagikik naman ito. Where's Daddy, Mommy? Tanong ni Tricia. Nawala nga kang masayang muka at biglang naalala na masama ang loob ko kay Dustin dahil may pinag-uusapan daw na trabaho ang kaibigan daw niya kuno. Bigla tuloy sumama ang aking mukha. Hindi mo ba nakita si Sally sa Daddy? Tanong ko. Umiling ito at napalabi. No, Mommy. I want to show my 3 stars to Daddy. Pero hindi ko nakita. Napabangon tuloy ako ng tuluyan sa aking pagkakahiga. Biglang pumasok si Mommy Alicia. Tanya anak. Umalis pala si Dustin kasama ang kanyang kaibigan na si Lillian. Kilala mo po ang Lillian na iyon, Mom? Tanong ko dahil ang aking puso ay napupuno na ng panibugho sa aking narinig. Paano na? Magkasama mga ito na umalis. Ang pagkakaalam ko ay nasa baba lamang ang mga ito para mag-usap sa trabaho. Yes. Actually, isa siya sa friend ni Agatha. Nakangiti nitong sagot sa akin. Marahang napatango na lamang ako dahil ang babaeng si Lillian pala ay kaibigan na ng Agatha na kahit hindi pa kami nagkikita ng personal ay tiyakong matalik na magkakaibigan ng mga ito. Ibig sabihin ay matagal na rin kilala ni Dustin ang babaeng si Lillian dahil parang komportable din pag-usapan ni Mommy Alicia ang babaeng iyon. Bigla tuloy sumama na naman ang aking kalooban. Matapos ang 2 araw ay nagpasya akong maglakad-lakad sa mall kasama ang aking anak na si Tricia. Wala itong paso kaya gusto ko naman na kami ang magkasama para makapagpahinga naman ang kanyang mamila at daddy Lo. Wala ngayon si Dustin dahil pumasok sa opisina. Simula nang pumunta ang Lillian sa mansyon ay yun na rin ang madalas na kasama ni Dustin. Sa sobrang sama ng loob ko hindi ko ito katabi matulog. Hindi ko din ito kinakausap at lalong hindi ko pinapayagan ang aking sarili na kausapin ito. Para lamang itong invisible sa akin. Kakalabas lamang namin sa isang department na puro teddy bears dahil ang anak ko ay may nakita na namang bears na kulay pink. Binilahan ko na kaysa ang magwala.
Hawak ko ang kaliwang kamay ni Trisha at dahan-dahan na naglalakad nang may makabunggo ako na katawan. I'm sorry. Hingim pasensya ko sa aking nakabunggong babae. Oh, it's okay. It's my fault also. Hindi kita agad na napansin. Sagot nito at masayang mukha ang nakapaskil. Napatitig ako sa magandang mukha nito. Isang elegante at sobrang sexy ang nasa aking harapan. Mukha itong artista at modelo kaya mabilis ako napasinghap. Ito din ay biglang napanganga nang makita ako. Tanya? May? Sabay namin bigkas. Ilang segundo lang ay bigla niya akong sinugod ng yakap. Oh my God, Tanya! Is that really you? Oh, you look so beautiful! Bulalas na sambit nito at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ikaw ba talaga yan, May? Halos maluha-luha ako nang tumango ito. Of course! I'm one and only May, your best friend! Muli niyakap niya ako ng mahigpit. Oh wait, who's this beautiful doll, Tanya? Mabilis na kumalas ito sa akin at yumuko sa aking anak at tinitigan ito. My daughter, Trisha. Masayang pagpapakilala ko. Hello! Masayang bati ni Trisha na kumaway pa gamit ang kanang kamay nito na may hawak pang teddy bear. Nanlaki ang mga mata ni May at mabilis na natakpan ang bibig nito sa sobrang pagkagulat. OMG! Malakas na tumili ito at halos ikalingon ng ilang mga tao sa aming gawi. May! Mahinang tawag ko dito. I can't believe this, Tanya! Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nagkukwento sa aking buhay sa nakalipas na mga taon. Nandito kami ngayon sa loob ng mamahaling restaurant at kumakain. Habang masaya naman sa pinapanood na iPad, si Trisha mula kay May. Marahas na napasinghot na lamang si May sa aking ikinuwento na buhay. Nakailang tissue na akong iniaabot dito. Patuloy lamang ito sa pagsinga ng sipon. Grabe ka, BFF! Pang MMK naman ang story mo. Ganun siguro ang destiny ko. Kaya pala nung panahong iyon, hindi ako mapakali. Yun pala ganoon ang nangyari sa'yo. Kung sinabi mo sana sa akin, edi sana'y natulungan na kita. Matapos ko itong mapatahan sa pag-iyak ay ito naman ang nagkwento sa kanyang buhay. Naging successful na pala itong negosyante sa bansang Netherlands. Ando na din kasi nakatira ang parents nito. Busy ito sa pagiging career woman at hindi na nagka-love life. Kailan ka huling nagka-boyfriend? Tanong ko dito. Almost 2 years na rin. Bakit mo natanong? May irerekomenda ka ba? Natatawa nitong tanong sa akin. Biglang umilaw ang aking isipan. Yes, meron. Nakangisi kong sagot. Siguraduhin mo lang nagwapot mabango yan, Tanya. Naku, alam mo naman mga taste ko. Never na nagbago. Palatak nito. Sabay kami nagtawanan dahil tama ito. Masyado itong perfectionist sa lalaki. Sa bagay, sa kagandahang taglay nito at maayos na pamumuhay, dapat lamang dito ay kaparehas nito. Perfect ito para kay Anton. Lagpas alas 7 na ng gabi kami nakauwi ni Trisha, sakay ng taxi. Halos ayaw pa kong bitawan ni May, kung kaya ay nagpalitan na lamang kami ng contact numbers. Halos magkandalasog-lasog sobrang yakap nito sa aking anak. Pinanggigilan ng husto. Nang makababa ng taxi ay mabilis na bumaba kami sa malaking gate. Saktong pagpasok namin ay malaking bulto ng katawan ang aming nasa harapan. Si Dustin na madilim ang mukha. Daddy! Mabilis na nakatakbo ito palapit sa kanyang daddy. Mabilis na niyapos nito ang bata at kinarga. Sinanyasan lamang ilang gwardya at nagsitango lamang ang mga ito. Ilang sandali lang ay sakay na kami ng sasakyan nito papunta sa mansyon. Wala kaming imika na dalawa at tanging si Trisha lamang ang nagbibigay ingay sa loob ng sasakyan. Nang makababa ay mabilis nitong kinarga sa Trisha at lumabas na ng sasakyan. Bago ko pa mabuksan ang pintuan na inaunahan na ako ni Dustin ngunit busangot pa rin ang mukha. Hindi ko ito pinansin dahil asar pa rin ako. Nakatulog agad ang aking anak matapos ko itong bihisan. Pinunasan ko na lamang ito ng bimpo para kahit papaano ay maginhawaan at nagready na rin para humiga sa tabi ng aking anak. Ngunit hindi pa man umiinit ang aking likod sa higaan ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Dustin na mukhang bakulaw sa aking paningin. Anong ginagawa mo dito? Matutulog na ako. Mataray ko yung salita dito. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo, Tanya. Bakit hindi ka nagpaalam na aalis pala kayo ng ating anak? Mapanganib ang boses nito na hindi ko naman inintindi. Oh, bakit? Umuwi naman kami ah. Ba't parang tinakasan ka dyan?
Asar ko dito. I know, pero sana nagsabi ka. Kailangan ba bawat galaw ko sasabihin ko sa'yo? Hindi ko nga tinatanong kung anong pinaggagawa mo eh. Masamang loob, nasagot ko dito. Baka akala nito'y nakakalimutan ko na ang pagkaasar ko dito dahil sa lalay na iyon. What? Kunot noon itong tanong. Ambot sa imo. Lista't matutulog na ako. Sabay talukbong ng makapal na comforter. Ilang sandali lang ang pagkatahimik ngunit naramdaman ko na lamang ang aking sarili na lumulutang. Muntik na ako mapasigaw ng malakas kung kaya inapatakip ang magkabilang kamay ko sa aking bibig para walang ingay na lumabas at hindi magising sa Trisha. Kasing bilis ng kidlat na nailapag ako ni Dustin sa malambot na kama nito. Ano na naman yung problema mo, Dustin? Sigaw ko dito. Wala akong problema. Baka ikaw lang, sweetheart. Malambing ang boses nito. Ayokong tumabi sa'yo, pwede ba? Asar na sabi ko dito. Bago pa ako magwala kay Bakulaw ay mabilis na niya akong kinubabawan. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na malakas na napapaungol sa sobrang panggigigil ni Dustin sa akin ay nakailang rounds pa kami nang walang hiya. Ito ang araw na gusto ko ipakilala si Mickey Anton. Isang launch date ang aking naisipan. Gusto ko kasi na magkakilala ang dalawa at baka sakaling mag-click. Tinawagan ko si Anton kagabi habang nasa banyo ko para hindi ako marinig ni Bakulaw. May sinabi lang ako na gusto ko siyang makausap. Nagtataka man ito ay pumayag naman kahit busy sa trabaho. Habang si May naman ay pinag-ready ko na maging maganda. Excited naman ang bruha dahil may tiwala daw ito sa akin na gwapong aking pakikilala dito at pasok sa kanyang standard. Wala pa si Mommy Alicia at Daddy Miguel dahil nasa school pa si Trisha at papauwi pa lamang. Nag-text na lamang ako na may pupuntahan saglit habang si Dustin naman ay pumasok sa kumpanya nito dahil may urgent meeting. Hindi ako nagpaalam dito dahil saglit lang naman ang pupuntahan ko. Saka ko nasasabihin pag uwi nito sa gabi. Nawala na rin kasi ang sama ng loob ko dito pero may konting tampo pa rin. Simple lamang akong gumayak. Suot ang hindi lalagpas na dress at kita ang aking balikat. Itinaas ko ang aking buhok at pinusod iyon. Kahit buntis ako ay gusto ko pa din na magandang tingnan at hindi mukhang nalosyang. Ma'am, saan po tayo? Tanong ni Manong driver nang makaupo sa loob ng sasakyan. Sa Lux Restaurant po tayo, Manong. Okay po, ma'am. Wala pang 20 minutos na pagbiyahe ay nakarating kami. Nagpaiwan na lang si Manong at dadalhan ko na lamang ito ng pagkain. Bago pa ako makapasok sa loob ng restaurant ay sabay na nagkabungguan ang aming braso ng isang lalaki. Si Anton. Oh, hi Tanya. Masayang bati nito sa akin. Gwapo talaga ito pero mas gwapo si Dustin sa aking paningin. Anton! Nakangiti ako dito. Inalalayan niya ako hanggang sa makahanap kami ng magandang pwesto. Ipinaghilan niya pa ako ng upuan. Tumikim muna ito bago nagsalita. Anong gusto mong food? Tanong ni Anton nang makuha ang menu. Pwedeng mamaya na lang? May hinihintay pa kasi ako. Nagtataka ang mukha na napatingin dito sa akin. Is it Dustin? Umiling ako. No, my friend. Sagot ko. Okay. Ilang sandali pa ay nagtanong muli ito. Ano nga pala ang pag-uusapan natin, Tanya? Alam ba ito na Dustin? Baka mamaya sumulpot na naman niyo at basta pa ako ng tuluyan. Natatawa nitong tanong sa akin. Natawa rin ako dahil totoo naman iyon. Ibang klase kasi ang utak ni Dustin. Sobrang seloso na akala mo ay laging aagawan. Wala lang, may gusto lang akong i-meet at gusto ko ikaw kasama doon. Napangisi ako dito. Nawala ang pagkakangiti nito at kunot noon na nakatingin sa akin. What do you mean? Bago pa ako makasagot ay nakita ko na ang magandang babae na nagpapalingalinga at may hinahanap. Mabilis na itinaas ko ang aking kanang kamay. May! Tawag ko dito. Mabilis naman ako nakita ni May at nakangiti itong naglakad sa amin. Nang makalapit ay pinaghila ko ito ng upuan para katabi ko ito at katapat nito si Anton na ngayon ay napatulala sa aking kaibigan. Bingo! Anton, this is my best friend since when I was in college. Her name is May. Pagpapakilala ko sa aking kaibigan. May, this is Anton. My boyfriend's cousin. Nakita ko sa muka ni May ang labis na pagkagulat sa harapan ni Anton. Parang may something sa kanyang mga mata. Mukhang pasok na pasok sa banga ang taong nasa harapan nito.
Lalo na sa Anton na hanggang ngayon ay parang hindi kumukurap sa aking BFF. Napatikim tuloy ako dahil pakiramdam ko ay parang may namatayan sa amin sa sobrang tahimik. Ano guys, hanap na kayo ng foods? Madrid. Nakangiti ako at pinaglipat-lipat ko ang tingin sa kanilang dalawa na hanggang ngayon ay nakatingin pa rin sa isa't isa. Sandali, parang may kakaiba. Do you know each other? Hindi ko na napigilang itanong. Parang biglang natauhan naman si May at napatingin sa akin. Nakita ko sa kanyang mukha ang pamumula. No. Si May. Yes. Ani Anton. Sabay na nagsalita ang mga ito na aking ikinagulat. Wait, kilala niyo ang isa't isa eh. Nakita ko ang pailalim na tingin ni Anton kay May habang napayuko naman ang aking kaibigan. Ilang sandali lang ay lumapit ang waiter. Ako na ang nag-order dahil parang ayaw magsalita ng dalawa. Para tuloy kaming nasa lamayan dahil ayaw magsiimik itong dalawa. Something's fishy talaga. Ilang minuto lang na paghihintay ay dumating na ang aming order. Pero ang dalawang ito'y tahimik lang na kumakain. Wala pa ako sa kalahati ng kinakain nang may umupo sa akin tabi. Halos malaglag ko ang hawak na kutsara nang mapagsino ito. Walang iba kundi si Dustin. Dustin! Gulat na ani ko dito. Ito naman ay seryoso ang mukha at salubong ang mga kilay. You're here, cousin. Sambit ni Anton. Umungol lang itong si Dustin pero mukha ay parang hindi maipinta. Finish your food and we go home now. Utos dito sa akin. Bago pa ako makareact ay hinubad ni Dustin ang suot itong coat at pinasuot sa akin. Masyado ka expose. Alam mo naman na malamig. Ipapakita mo pa yan. Mahinang bulong nito sa akin ngunit busangot pa rin ang mukha. Is that your boyfriend, Tanya? Tanong ni May kaya mabilis ako napalingon dito. Yeah. May, this is Dustin. Dustin, this is me. My BFF since college. Pagpapakilala ko sa kanila, tinunguan lamang ito ni Dustin. Asungit naman ni Bakulaw kay May. Are you done? Tanong nito ulit sa akin. Napatango na lamang ako kahit hindi pa. Ganun din naman, nawala na ako ng ganang kumain lalo pat nandirito si Dustin na Bakulaw at mukhang atat pa akong pauwiin. We have to go. Nauna na itong tumayo at inalalayan ako. Mauna na ako, May. Pasensya na. Anton, ikaw na munang bahala sa BFF ko ha. Nakangiti ako dito. Marahan na tumango naman si Anton habang si May naman ay biglang namutla. Wait, Tanya. Tawag ni May sa akin. Uuwi na siya. Nakita ko ang pagsusungit nito kay May. Gusto ko sanang sumagot kaso bigla naman akong hinila ni Dustin kaya wala na akong nagawa. Ilang sandali lang ay nasa loob na ako ng sasakyan ni Dustin. Dito kami sa likod dahil nasa harapan ang kanyang driver. Nasaan na si Manong driver? Andito lang siya nakapark ah. Tanong ko dito. Pinauwi ko na. Masungit na sagot dito sa akin. Sumama tuloy ang aking muka. Paano mo nalaman na nandito ako? Di ba't nasa meeting ka ngayon? I can still find you wherever you go. Bakit hindi mo sinasabi sa akin na lalabas ka pala? Sagot nito at salubong ang mga kilay. Sasabihin ko naman sa'yo mamaya pagka-uwi ko. Tsaka nagpaalam ako kina Mommy Alicia. Kahit pa, alam mo naman na delikado na ang panahon ngayon. Bigkada kapag umalis ng bahay na hindi nagpapaalam. Kasama ko naman si Manong driver ah. Napasuntok tuloy ako sa kanang hita nito dahil sa inis. You are pregnant, sweetheart. Dapat palagi ka may kasama. Paano kung mahilo ka? At bakit ganyan ang suot mo? Kita-kita pa talaga mga balikat mo. Tapos kay Anton ka pa makikipagkita? Busangot na mukha nito. Hoy, hindi lang si Anton ang kasama ko doon. Nakita mo naman andun si May, ang BFF ko. Palatak ko dito. Huwag ka na makapagtalo sa akin, sweetheart. Dahil hindi ko nagugustuhan ng mga pinaggagawa mo na panailabas ng bahay nang hindi nagpapaalam sa akin. Sinamaan ko ito ng tingin. Hindi na lamang ako nagsalita at baka pag napikon pa ako lalo ay masuntok ko sa mukha sa Dustin na Bakulaw. Inis na sumiksik ako sa gilid ng bintana at doon itinuon ang aking mga mata. Pero wala pa ata na isang minuto ay biglang pumulupot ang kanang kamay ni Dustin sa aking bewang at marahan na hinila ako sa tabi nito. Huwag ka nang makulit, sweetheart. Sa bahay na tayo mag-usap. Hindi na ako sumagot dito at matapos ang 20 minuto sa pagbiyahe ay nakauwi kami ng mansyon. Patakbo akong sinalubong ng aking anak. Mommy! Masayang tawag nito sa akin at sumubsob sa aking tiyan ang mukha nito. Niyuko ko ito at hinalikan sa pisngi. How's school, my baby? It's great, Mommy.
Tumabi sa akin si Dustin. Ay, my daddy! Mabilis na nagpakarga naman ang bululit sa kanyang daddy. Come, we can go to our room. Sabi ni Dustin at hinila ang kaliwang kamay ko. Kinagabihan, nandito kami ngayon sa loob ng silid ni Dustin. Nakahiga ang aking ulo sa kaliwang braso nito at ako naman ay nakayakap sa kanyang malaking katawan. Sweetheart, ano sa tingin mo mas maganda? Church, garden, or beach? Pwede din sa ibang bansa. Biglang tanong ni Dustin sa akin. Napadilat ang aking mata sa tanong ni Dustin. Nagtatakang napabangon ang aking ulo at tinitigan si Dustin. Ano yung tinatanong mo? Parang kasal naman yan. Tumikim muna ito. Yeah, may ikakasal kasi. Nagtatanong kung anong mas gusto ng babae kapag ikakasal. Sino? Kaibigan mo ba? Makulit kong tanong. Yeah, sweetheart. Kung ako niyan, sa garden ng trip ko. Wala sa hulog na suggest ko. Garden? Wala lang, para maiba lang. Mas maganda kung super daming flowers. Yung tipong lahat ng lugar, puro iba't ibang klase ng bulaklak. Nice suggestion, sweetheart. Napangiti naman ako dahil sumang-ayon sa akin si Dustin. Tapos, sobrang daming butterflies. Dagdag ko pa para maiba naman. Butterflies? Nagtama ang aming mga mata. Tumango ako. Oo, para maiba naman. Para hindi boring. Sabihin mo sa kaibigan mo, bakulaw, kung kailan ang kasal para naman makapag-prepare tayo. Gusto ko maging maganda kaming dalawa ni Tricia. Dapat parehas kami na isusuot ni Tricia, ha? Sabay haplos ng aking kamay sa kanyang malapad na dibdib. Gusto mo ba na parehas kayo ng gown ni Tricia, sweetheart? Of course. Baby ko yun syempre. Ang tanong, kung invited ka ba doon, bakulaw, ha? Baka nagsuggest ka tapos hindi ka pala invited. Sayang lang yung naisip kong ideya. Parang bata kong sinasabi iyon. Mabilis na hinuli nito ang aking kamay na kinukurot ko na ang pisngin nito. He chuckled. Ang cute mo talaga, sweetheart. Invited tayo doon. Don't worry. Kailan naman yun nang mapaghandaan naman? Wala pang schedule, sweetheart. Okay. Sinigsi ko ang aking mukha sa leeg ni Dustin para amuyin iyon. Bungo-bungo talaga ng leeg mo. Anong nilagay mo dito? Parang tanga kong tanong dito. Naramdaman ko na parang nanigas ang katawan nito. Ay, sweetheart. Paos na boses nito. May umaamoy ba ng leeg mo? Abnormal kong tanong dito. What? Baka sila Lane, umaamoy na sa'yo, ha? What the dumb shit, sweetheart? Oh, ba't ka nagmumura? Minumura mo ako? Masamang loob na tiningnan ko ito. Oh no. Shit, sorry. I mean, why did you say Lalaine? Paninugurado nito sa akin. Oo, baka mamaya inaamoy-amoy ka na nun. Ilang araw ka nang busy sa trabaho mo. Di ba palagi kayo magkasama nun? Baka iba ng trabaho nyo, ha? Mapanghusga kong palatak dito. Sweetheart, masama ang magbintang. Gwapo man ako sa iyong paningin ay loyal din. Naninigurado lang ako. Mami, katulad yan ni Hailey Virus. Hailey Virus? Kunot noon naman itong napatingin sa aking pinagsasasabi. Yes. Remember the girl who kissed in your office? Pinaikot ko pang abos ko nang maalala ang eksena ng iyon. Napatigil ito saglit na para bang inaalala iyon. Maya-maya pa ay kumibot ang labi nito. Matagal na yun, sweetheart. Hindi mo pa rin nakakalimutan yun? Umiling ako. Wala akong amnesia para makalimutan iyon. I love you, sweetheart. Huwag mo nang alalahanin iyon. Ang importante sa atin ay tayong dalawa kasama ng anak natin na si Tricia. At sa bagong paparating na si Junior ko. Niyakap ako nito ng mahigpit at naramdaman ko pa ang masuyong halik nito sa aking ulo. I love you too, bakulaw. At para sabihin ko sa'yo, huwag kang advance dyan. Nung junior ka dyan? I can feel it, sweetheart. Paano naman sa Tricia na gusto ay girl ang kapatid? Kuha na lang tayo ng panibago, sweetheart. Walang problema yun sa akin. The more the merrier. Baliw na sabi nito at napakalawak ng pagkakangiti. Ang buto sa mo. Ano akala mo sa akin, inahing baboy? Nahampas ko tuloy ng malakas ang dibdib nitong kasintigas ng kanyang muka na malakas mang asar. Ouch! Sweetheart! Natatawa nitong hinawakan ang aking kamay. Ilang sandali pa ang paghaharutan ng aming pinaggagawa ay sabay na kaming nag-uungulang dalawa. Ang lalaking bakulaw naman kasing ito ay para bang hindi mabubuhay nang walang may glove.
Ang dahilan naman nito ay kailangan sulitin ang bawat araw dahil kapag lumaki na ang aking tiyan ay baka hindi na namin iyon magawa. Mautak talaga isang bakulaw na mahilig.